So eto mga sangkay, nakakagulat itong nangyayari ngayon sa ating bansa. Mayroon po tayong good news ngayon, no, na dapat pong malaman ng sambayan ng Pilipino. Yo guys, magandang oras po sa inyong lahat. This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. At ito, pag-uusapan lamang po natin mga sangkay itong matinding nangyayari ngayon sa ating bansa. Kasi I'm sure marami po ang hindi aware, no? Kasi nga po dahil sa dami ng mga information, sa dami po ng mga issues sa ating bansa, politika, chismisan, at kung ano-ano pa. At ang mga magagandang balita na pag-iiwanan. Pag-usapan po natin ito mga sangkay dahil ito po ay putok na putok ngayon pero hindi po mga sangkay masyadong napapansin ng netizens. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na, padami po tayo ng padami. Kaya naman ano pang hinihintay ninyo, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, eto na nga mga sangkay, tingnan po natin. Eto yung balita ngayon. Ayan. Alam nyo sa NAIA ngayon mga sangkay, nagiging moderno at high-tech na po mga sangkay. Tingnan po ninyo. May mga ganito na po sa NAIA. Ito po yung bago ngayon mga sangkay doon po sa Manila International Airport. Hindi na gaanong pipila ng matagal. Sa ibang bansa lamang po ito mga sangkay, yung face recognition. Ayan. Ito na po siya mga sangkay. So sa pangunguna po ito ng ating presidente at syempre itong si Ramon Ang, no? Kung yung isang ang mga sangkay nai-involve sa malaking kalokohan sa Pilipinas, ito naman si Ramon Ang gumagawa po ng mga parang imposibleng bagay mga sangkay, pero makikita po natin sa paligid ng Pilipinas na siya po ang nangunguna sa pag-build up or tinatawag na nation building, no? Kaya nga alam nyo mga sangkay, kung tatakbo itong presidente, susuportahan po natin ito mga sangkay kasi nga po ang laki na po ng nagagawa niya sa ating bansa, no? Mas makikinig ang marami mga sangkay kung itong philanthropist ang magsasalita at maglalatag mga sangkay ng sistema kung papaano po pagagandahin ang ating bansa. Kita nyo mga sangkay sa NAIA? Ibang klase po ito ngayong nangyayari ngayon mga sangkay. Ayan. Marami pong pasilidad din doon sa Manila International Airport na bago na mga sangkay. Ito po, makikita po ninyo. Ayan, no? Yon, may mga pwesto na po yung OFW. Ayan, no? Kita nyo yan mga sangkay? Ito po, habang waiting area ng kanilang flight, makikita po ninyo mga sangkay yung napakagandang pwesto. Napakagandang area ng mga OFW. Grabe, no? Ayan. So ngayon, ito mga sangkay, sabi pa nga po dito, mas mabilis, mas komportable, mas maayos na biyahe ang mararanasan ng mga pasahero sa NAIA Terminal 3. Kasunod ng paglulunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga bagong pasilidad na naglalayong bawasan ang pila, pabilisin ang proseso at bigyang halaga ang oras at dignidad ng bawat biyahero. Pinangunahan ng Pangulo ang pagbubukas ng mga bagong immigration e-gates, mga food hall na tampok ang lutong Pilipino. Grabe, no? Dignitaries lounge at medical tourism. So ito po yung mga area mga sangkay, bahagi po ng modernisasyon sa ating paliparan mga sangkay. At pinangungunahan po ito ni Ramon Ang, no? Sabi pa nga mga sangkay, itong taong to ang dami na pong nagawa sa Pilipinas. How much more kung magiging presidente po ito ng ating bansa at bibigyan po ng pagkakataon na ayusin ang sistema na mayroon po tayo para magaya po tayo sa China mga sangkay, di ba?
ang China ngayon, napakaganda na pong lugar, no? I'm sure marami po ang tataas ang kilay dyan kasi ang West Philippine Sea. Iba naman po yun, mga sangkay. Of course, ang West Philippine Sea ay atin yon, pinagtatanggol natin yon. But we are talking about improvement, development, and economic paglago ng ekonomiya. So, ngayon mga sangkay, ito po ay kailangan din ng ating bansa. Kita nyo mga sangkay ngayon, yung maraming mga bansa lumalagong ekonomiya, especially dito po sa Asia. 'Di ba? Ang dami pong lumalago mga sangkay tapos tayo mapag-iiwanan. Buti na nga lang itong ating presidente ngayon at itong si Ramon Ang gumagawa ng pamamaraan para ma-improve ang lahat at ma-modernize ang lahat sa ating bansa. Ito, ayon po dito mga sangkay, mga bagong immigration e-gates. Ito po 'yon. Grabe. So ngayon, ito tingnan po natin ang balita tungkol dyan. Parang tunay na paliparan na. Ito ang nasabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nang buksan ng Ninoy Aquino International Airport ang mga bagong pasilidad nito sa Terminal 3 Grabe, ang ganda na ng airport natin, oh. ngayong Martes. Nariyan Sino mag-aakala na Terminal 3 to, mga sangkay? ang Tambayan Food Halls, ang Transit Tour and Medical Tourism Concierge para sa international travelers ng Department of Tourism at Dignitaries Lounge. Looks like a real airport finally, because it looks like the airports that we go through when we travel in other places. Oh, 'di ba? Sa ibang bansa kasi ganito mga sangkay, mga airport eh. Magaganda po yung makikita po natin at ito na po 'yon. Parang tunay na daw pong airport ng Pilipinas. And to finally see the airport at least functioning like a modern airport. Pinasalamatan ng Pangulo ang UNAIA Infrastructure Corporation sa pagbabagong bihis ng paliparan. Hindi lamang ito usapin tungkol sa infrastruktura. Ito ay usapin ng malasakit. Ang pag-unawa sa pagod, pangamba at pananabik ng bawat Pilipino at bisitang dumadating dito sa ating bansa. Because through this partnership, the airport has achieved a single day high 92% on-time performance. Nagbukas rin ng karagdagang biometric e-gate sa Terminal 3 Grabe. at Terminal 1 gamit ang state-of-the-art facial technology. Grabe, yan po yung face recognition, no? Konektado Ganyan na ito sa sistema ng Bureau of Immigration. Sa ibang bansa, ganyan po mga sangkay. Actually, medyo late nga po tayo. Dapat doon pa po ito nangyayari mga sangkay, no? Ayan, no? So sana tuloy-tuloy na po ito, no? Na pag-modernize. Kasi alam nyo, pag galing kang ibang bansa, tapos uwi kang Pilipinas, tapos makikita mo po yung ating airport, malayong-malayo po talaga. Malayong-malayo po sa ibang mga bansa. Masasabi po natin na kawawa naman ang airport natin. Bakit na tila baga na pag-iiwanan? Diba? So, sana ito yung pagkakataon na ma-improve pa po ang lahat. Ma-modernize. At ang good thing naman mga sangkay sa ating presidente ngayon, sa kabila po ng napakaraming mga issues sa Pilipinas ngayon, corruption, yung paglaban niya sa corruption, mga sangkay ngayon, hindi niya po pinababayaan ang ating bansa. At itong mga ganitong klaseng gawain na minomodernize niya, kahit po yung mga magsasaka ngayon, mga sangkay, marami po sa mga farmers, nakakatanggap po sila ng libreng mga kagamitan, mga modernong kagamitan para po sa pagsasaka. So ito po yung nangyayari ngayon sa ating bansa na marami po ang hindi po nakakaalam tungkol po dito. So, at least kayo nakikita po natin mga sangkay yung malaking improvement ng Pilipinas. Tingnan po ninyo, oh. Sino mag-aakala na ganito na po ka-high-tech ang airport ng Pilipinas? No, sana tuloy-tuloy yung improvement at may ginagawa pa nga po ngayon mga sangkay na airport doon po sa Bulacan. At ayon po sa report, yun daw po yung isa sa malaking airport sa buong mundo. So, abang-abangan po natin at ang nangunguna din po doon mga sangkay, hindi ako nagkakamali, si ano din po yun, si Ramon Ang.
Kaya nga po, magpresidente na lang siguro ang taong to. Ang bira. Well, ano po ang inyong opinion, mga sanggay? Comment down below. Ikalat nyo po itong ating vlog ngayon para marami po ang makaalam. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.